Let's have pledge allegiance to the Bible. Atong ibutang sa ato ang kasing-kasing ato ang Biblia, and then atong dunganan. Ready, go. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide each word here in mine heart, so that I might not sin against God. Amen. Please open your Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 12, verse 24. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Yan, atong dunganan sa pagbasa ang maong ng bersikulo. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Atong dunganan sa pagbasa. Nanamot? 1 Samuel chapter 12, verse 24. Ready, read. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. For consider how great things He hath done for you. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for always being faithful to each and every one of us this morning until forever. Lord, salamat yun amahan nining kabuntagon nga imo kaming giusa sa imong balay tigumanan para simbahon na pud ka, Lord, namo sa espiritu ug kamaturan, Lord, as we continue to worship you this morning. Kung naa kay nakit-an amahan nga mga sala nga makapababag sa amo ang pagsimba niya kanimo, Lord, pa sa iluag yun mi matagusa. Gasi mi simong belelon nga dugo o balaan nga espiritu naghangyo mi ikaw magadumala kanamo matagusa nining kabuntagon. Ayaw itugot, Lord, nga magbulag-bulag mi, nga mubiya mi sa imong balay tigumanan, nga dili mi makakuha og pagdasig, pagbadlong, pagtulunan, pinagi si imong pulong, tagay kami kadaugan aman nining kabuntagon. Kanako aman gamita kung baba una-una kasing-kasing nga ang imong mensahe gyud, Lord, nga lunsay nga mapaabot sa imong mga katawan. In Jesus name, our Lord and personal Savior. Amen. Manglingkod mo palihog. Kabantay mo sa special number ni Sister Abby, to rescue a sinner like me. Nagingon ang Bible sa 1 Samuel chapter 12, verse 24, sa katapusan nga praise, for consider how great things He hath done for you. Dapat sa atong pagpadayon sa atong kinabuhing Kristohanon, dapat naade tay i-consider sa ato ang kinabuhi. Naatay dapat ibutang sa itong unaw na kasing-kasing nga dapat natong may numduman kung unsa ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Now nining kabuntagon, the title of the message this morning is Only Fear the Lord. Only fear the Lord. Diri naara sa verse 24, una na siya nga praise, only fear the Lord. And I do believe nga walay pinaka-importante nga butang sa atong kinabuhi nga dapat mahadlok gyud ta sa Dios. Dili ta mahadlok sa tawo, ari gyud ta mahadlok sa Ginoo. Kay kung mahadlok lang ka sa tawo, kung naa nang tawhana, anharap pud ka higayuna mahadlok. Pero kung wala na ng tawana, magbuhat na ka sa butang nga gusto nimong buhaton sa imong kinabuhi, nga magbuhat-buhat na ka kay wala naman ng tawana. Pero kung ang imong kahadlok na sa Ginoo, nindot kayo kay and everything you do, mahadlok man ka sa Dios, magkintog yun ka kanunay ba? Yes. Nang anong mahadlok man yun ta sa Ginoo? Dapat mahadlok yun ta sa tinuod nga Dios, kay kung dili ka mosunod sa iyang gisulti, liman ka, nagingon ang pulong sa Ginoo. Kung dili mo dawat ang usa ka tawo nga dili mo dawat ni Kristo, asa padulong ang iyang kalag, impierno. So kung na kay kahadlok sa Ginoo, siyempre mo dawat gyud kaniya. Kinahadlok man ka. Di man ka kinsa man kang tawana nga dili mahadlok sa impierno. Only fear the Lord. Now naay usa ka statement. I'd rather die in obeying God's will rather than to live without His will. Yes, amen. I'd rather die in this world in obeying God's will
rather than to live that way outside His will. Bahala nagmamatay ta aning kalibutan na kay mamatay man kita whether we like it or not. Bahala nag sa atong kamatayon nga nindot nga mamatay ta nga naatas sa kabubuton nagsulod sa Ginoo. Kumpara sa buhi ka unya layo ka sa kabubuton sa Dios. I'd rather die in obeying God's will than alive but outside from His will. Tanawa, ang 1 Samuel chapter 12 gi-emphasize ni Samuel testifies of his own just dealing in Israel. Iyag yung gisulti kung unsay mga panghitabo ani nga gayuna sa mga tawan sa the Israelite people. He reproves the people for their ingratitude. Si Samuel, nakita ni Samuel sa mga Israelites nga daghan na kay gibuhat ang Ginoo sa ilang kinabuhi pero dili gyapon mapasalamaton. Kabalo ba ka sa dihang wala pataluwasas Ginoo? We're nothing in the sight of God biya. Impinuhuno na atong kalag, anang kabalo ka, ang nagproblema sa atong problema, dili biya kita ang Ginoo biya. Pag nakita sa Ginoo nga imong kalag, impinuhuno na, that's why He came in this world to save our soul. Atong hinumduman, dili lawas mo giluwas Ginoo. Dili yun lawas ang giluwas Ginoo. Ang giluwas sa Ginoo nato, ang kalag. Pero pasalamat ta sa Dios kag kung atong gidawat si Jesus Christ si bugtong og personal nga manluluwa sa atong kalag aside sa secure na atong kalag samtang napataling kalibutan na andam gihapon siyang mosolusyon sa atong mga problema. 1 Samuel chapter 12 giklaro diri ni Samuel nga gibadlong niya ang mga katawan sa Dios kay in spite sa kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi dili mapasalamaton. Bantay mo sa mensahe sa alawiton ganyan ni Sister, to rescue a sinner like me. Usa ka makasasala pero giari pagyud sa kalibutan para lang dili maimpirno ang atong kalag. What a priceless thing nga gibuhat sa Ginoo. Dili biyag yung kabayran ug salapi ang gibuhat ni Kristo para sa kaluwasan sa atong kalag. What's the reason nganong naginawa pa man kakaron? Unsa may rason nga nung naginawa pa ta karon? Tungod ba ni sa atong pagkamaayong laki? Tungod ba ni sa atong gipangkaon nga healthy tag diet, healthy tag it's because of the mercy of God. It's because the grace of God nga nidagaya sa atong kinabuhi. Munang mahadlok judas Ginoo. Yes. Only fear the Lord. Open your Bible page in Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Atong danganan sa pagbasa gud palihog, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nana mo? Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nana? Wala pa. Nana. So kung nana, dungan lang ta. Ecclesiastes chapter 12 verse 13, the Bible says, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man." Kay kung wala gali kay kahadlok sa Ginoo, kung dili ka mosulod kung unsay gisultis Ginoo, impierno gyud imong kalag. Pero kung anak na kas Ginoo, dapat mas damorta mahadlok sa Ginoo kay anak naman kaniya. Amen. Di ba sa atong pagkaunod nun, mahadlok ta nanas papa nanas mama. Wala si kabalo si papag mama nga nana kay kadikdik. Nya mulabay si mama ug papa sa imong atubangan. Unsa may mo aton mahadlok ka magkapakapak ug tago imbis holding hands to HHWW unsa man na pastor holding hands while walking. HHWW. Imbis ka HHWW na uta naman si mama ug papa. Uy, tago. Hadlok man naman kahadlok sa tawog. Let us hear the conclusion of the whole matter. Bisag unsa pagali imo ang gibuhat, unsa pay imong estado sa kinabuhi, nagingon ang pulong sa Dios walay bili, dapat mahadlok gyud ka sa Dios. Fear God, dili lang kay mahadlok ka sa Ginoo, unya magtuman pud ka kung unsay imando sa Ginoo sa atong kinabuhi. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kay duty man ni sa usa ka tawo dapat
bisag unsay estado, bisag unsa pay mga proseso, dapat mahadlok gyud sa Ginoo. Na may uban narang kahadlok sa Ginoo kung apiki na. Kung nahuman nagbuhat og sala, diha na suri kay Lord. Pero kung anak na bitaw ta sa Ginoo, nanatay kaalam nga gihatag sa Dios. We know what's right and wrong. Kabalo na ta kung maayo ba na o dili. Ang problema nato kay bisag kabalo na ta nga dili na maayo adto gihapon ta mo pili. Nganong mahitabo man yun na naapamata sa unod. Una reason nga mobasa gyud kag Bible, musimba gyud ka, moampo gyud ka para mas kusgan ato ang espirituhan nga bahin. Muna moadto gyud ta sa sayop nga kabalo na ta kay wala man tay basa sa Bible. Wala tay ampo or basin ang pinaka-worst, wala kay relasyon sa Dios. Munang isi na lang nimo ang pagbuhat og dili maayo. Lisod kayo ni church. Oy, as a church na atay giludan sa Ginoo nga church property. Ya matag-usa nato accountable ta ni. Kung makitaan sa Ginoo nga nagbuhat tag sala, naglunang ta sa sala, unsaon niya paghatag ana apektado biya ta tanan. Dili biya ni kay kuan lang apektado ta tanan kung naay usa sa membro sa simbahan nga naglunang og sala. Unsa nga sala pastor? Klaseng sala daghan. Ato na yung specific unya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ako lang mo basa. Awang panalangin sa Ginoo. Mubuto na gud akong batunis. No? Bitaw salamat sa Ginoo, naka-enjoy gid mi dito for the first time sa Bay Hotel. Grabing pagkaon. Pastor John, kami dito first time pag yun nahitabo namo nga nangahubog mi sa pagkaon. Nade pastor, nakasuway gid mi nahubog mi sa pagkaon. Sige na mi katawa dito. Sige ni si Pastor John, gana-ana na pastor nang isang ka pastor, nahubog ka pastor. Grabe mga pagkaon nga gipatagamtam sa Dios. And nagpray ko. Nagpray jud ko sa Ginoo. Nagtigom kog sugod ganiha sa kinasinsilyo lang nga every time na ay mag-birthday na to diri. Ang birthday celebrant lang. Akong danon dito pakan-on ako. Ang birthday celebrant lang. Nga naman pastor dili apil ang pamilya. Mahal kayo. Mahal kayo. Pastor January. Munang naay mangutana si Sister Sylvie nga kano sa birthday nimo, tugaan yun mo tinuod. Kaya inig pangutana na ko. Isa man na, wala man misulti. Wala man misulti. Wala day, wala. Bitaw nag-pray jud ko ang mag-birthday lang. Ang mag-birthday lang. 4 hours nga kananay. Gikan sa alas 5:30 sa hapon, taman sa alas 10 sa gabi, dito ra ka magpuyo. Kaon ka. Tanan mang klases pagkaon na yun. Indian station, asa ba itong station, Japan court, Japanese corner, basta kay tanang klase sa pagkaon sa mga country na adto. Ana gud si Pastor Rubin, Pastor, mangita tag pagkaon nga wa jud ta nakatilaw sukat. Kay basin og Pinoy ka, unyang imong pilion dito, pansit ra gyapon. Ayaw oy, pag-enjoy sa uban dito. Daghan kayo dito yun. Munay akong gipray nga mo nang di unsa man nga blessing tungod sa tao dili, tungod na sa Ginoo. Gipatagamtam. Now, nganong usa namang dito so ang birthday celebrant namang yun. Mahal in taon kay dito per head. Ayaw. Dili ako man ang burden man ang gihatag sa Ginoo nako. Di man ikaw ang gasto. Ako man. Nagtigom niyo ko ang birthday celebrant ra. Recording man Naka-live man yung na-record man ang birthday celebrant ra yun. Pero ipakita yung PSA ha kung tinuod ang birthday. January 18 pa man. Layo, matigom-tiguman pa na ako. Layo pa na. Basta ang birthday celebrant lang. Pa-enjoy yun na mo dito. Puyo mo si 5:30, uli mo alas 10 sa gabi. Kung mag-CR, ang magkaon busog.
pangitay kong pamagi nga makasiar mo. Para bakante na po. Balik na po dito. Bira na po. Bitaw. Salamat sa Ginoo nga gigamit si Sir Kang sa blessing. That mo nang nakabalo kung ganong gibless po kayo si Sir Kang. Giver man gyud siya kayo. Kasagaran nga iyang gi-invite mga pastor, mga asawa sa pastor nga na dito. Mupakaon gali kag alagad sa Ginoo. O niya own volition nga kinasing-kasing nga wala di bagulbol ba bisag gamay. Nabi as Bible. Kung sino tabo ni Elijah? Elijah ba to? Ha? Kaya giuna sa babae ang si Elijah nga bisag mamatay na sila kay wala na si kaon, pero ang usa ka ba iyang giuna si Elijah kung sino tabo nagsubra-subra pa magaling. Ning sugwak gyud og ayo. So now atong hitabua ang more or less na bayad ni Sir Kang 100,000. Gamay ra na basta iyang gibuhat para sa Ginoo. Piluon mo po na sa Ginoo. 1.5 per head. Pero Sel, inikuha nimo sa birthday, tanawag yun kung tinuod ba yun ha? Okay. Kung saan na mo pag-ato dito pa sa servisyoan ta mo. Kwaon ta mo diri. Daton ta mo dito. Ihatod po ta mo diri. Basta gracias Ginoo, okay lang ang lawas. Depende lang sa lawas ha. Okay lang. Basta kay maunay ako ang i-commit sa Ginoo. Basta nga, membro ra, dili bisita, dapat membro jud ka. Membro nga mag-birthday. Birthday tata, birthday ni mo maunta. 25 pesos para nasulod sa kampanya, sa alkansya. Ayaw yun mo pag birthday tuga-tuga na yun ha. Bala-balaan ninyo, karon nakatigom na to sa pastor. Kana. Kaya kung may unta nga kwaon sa first fruit, naman tayo pundo, pero ayaw, lahi man to intended. Kana siya lahi po na. Bala-balaan yun ninyo, mamayong kag-birthday niyo, kana nakatigom, basta kay asok na, wala na ko 25 pesos. At least na sulod. Sa tanawa palihog ang verse, Deuteronomy chapter 6, verse 5. The Bible says, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Joshua chapter 24, verse 11. Joshua chapter 24, verse 14. Sundalan kung makapas mo, palita madugay, ako'y mubasa. Joshua chapter 24, verse 14. Now therefore, kung moingon gali kag therefore sa mga students nato nga nakasulay na o thesis or unsa pa na diya, di ba moingon mo therefore. So therefore I conclude, di ba conclusion na siya. Nag-ingon ang Bible, if you will fear now therefore, Joshua chapter 24 verse 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. So kung na kay kahadlok sa Ginoo, imposible nga di ka mangalagad sa Diyos. Ay, nahadlok ko ni mo Lord. Nahadlok ka, unya wala kay gibuhat para sa Ginoo. Imposible. Kaya gingon sa Biblia, now therefore fear the Lord and serve Him. Unya kaning atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat kinasing-kasing yun ni, o tininuod yun ni. Dili kay nangalagad ka sa Ginoo, kay nakita ka sa tao. Ayaw, kay kawang yun na. Yes. And put, anawa, ang sumpay, and put away the gods which your father served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Unsa man nga gods, kabantay ka, G, nga gamay. Dili ni tinuod ni Diyos. So kaning pagpangalagad nato sa Ginoo, dapat kung naatay kahadlok, mangalagad kita. Uya kaning atong pagpangalagad sa Ginoo, nabiyan ni daghang mga challenges. Padulong kang extension classes. Unya na kay daghang labunon. Amen. Unya, unsa raw, di na ko tulaban. Ako na tulaban, oy, kanang extension classes, sige bitaw na. Kanang Bible study, kanang practice, sige bitaw na. Unahon sa nako og laba. Magtipon o pasabot lang na ang imong gipakadlos atong higayuna imong labunon. Amen. Niya mangutan ako imong labunon nagpalansang sa cross. Dili.
Unang, put away the gods. Kaning gods, pasabot ani, anything nga makapahinder sa buluhaton or anything nga makapahinder sa tinuod nga Ginoo nga imong ma-priority ang ubang mga butang aside sa Ginoo, mao na imong gipaka-Dios. So dili ka pangalagad kay mauni wala kay pliti, wala kay kaon gikan pas mo kapoy ka, mao toy imong gipaka-Dios. So gi-remind nanta sa pulong sa Ginoo nga kung natay kahadlok sa Ginoo, dapat mga alagad gyud ta nga tinuod. 1 Samuel chapter 12 verse 14. Overview pa man ta before ta mo adto sa mga points kay duha man ka points. 1 Samuel chapter 12 verse 14. Anawa, if you will fear the Lord and serve Him, kung hadlo ka sa Dios og mga lagad ka kaniya and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both ye also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. If you will fear the Lord and serve Him and obey, kung nahadlo sa Ginoo, di mga lagad ka, siyempre musunod yun ka sa sugo sa Ginoo, unya dili ka magtuman, dili ka musupak kung unsay gusto sa Dios. Point number 1. Tanawa, unsay makuha nato kung naatay kahadlok sa Ginoo. Proverbs 19:23. Point number 1. Fearing God tendeth to life, satisfaction, and security. Proverbs 19:23. Proverbs 19:23, the Bible says, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. So kung naa kay kahadlok sa Ginoo, point number 1, fearing God tendeth to life, satisfaction, and security. Nganong tendeth to life man, Pastor? Yes. Imbis impierno uno na utay mo kalag dito sa impierno, patay na utakad dito hangtod sa hangtod. Unya kung nakay kahadlok sa Dios, nidawat man ka ni Kristo, kay nahadlok mga sa Ginoo, nidawat ka ni Jesus Christ, isip bugtong personal nga manuluwa si mo kalag, mo nang nanakay kinabuhi diha sa Ginoo. Tended to life. Unya ang nakanindot pagyud na ay satisfaction. Unya secure pagyud daghang tawo sa kalibutan or mga dato nga mag-hire sila og security guard. Katong naami nag-attend me, gi-invite me dito sa Kaabag Thanksgiving Victory sa ilang Mayor Aho katong last naay guard ni Mayor Aho nga nibabag na mo kay mag-picture mo ta. Kay sir, giingnan ni Mayor Aho nga ayo kay nagko picture me. Na may guard. So kaning guard, mag-hire ka guard, siyempre magbayad ka. Magbayad man yung ka. Pero tanawa, kung naatay kahadlok sa Ginoo, resultas kinabuhi, unya matagbaw pagyud ka, unya unsay giingon sa Biblia, he shall not be visited with evil. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, napagyud kay kinabuhi, matagbaw pagyud ka, unya secured pagyud ka. Kanindot ana. Number 2, fearing God results humility, riches, and honor. Proverbs 22:4. Proverbs 22:4. Proverbs 22:4. Nana mo? Sundan lang sa iyong Bible. By humility and the fear of the Lord are riches. So kung naa kay kahadlok sa Ginoo, ayaw nakabalaka, ayaw tanaw sa mga material nga butang kay sa mata sa Dios. Kung naa kay kahadlok sa Ginoo, uy datom nakasmata sa Ginoo. Yes.
Dato na ka, kaya nga naman, liman kang imong gikahadlukan tinuod nga Diyos. Yes. Bala nagwala ko'y kwarta, basta musimba ko ron. Amen. Bala nagpugnan ko ni daddy o ni mami o ni lula, musimba ko. Basta kay mas mahadlok pa ko sa Ginoo kumpara ng mga butangan. Oo. Mo ni gusto sa Diyos. Amen, amen. Nya kung ato nagali nang maaplikar sa atong kinabuhi, gracious Ginoo, nindot kayo. Tama. Fearing God results humility. Kung nahadlok tas Ginoo, natay kahadlok sa Ginoo, mo resulta ni dili sa pagpanghambog. Mo resulta ni mas damor pata magpaubos. Amen, amen. Na-learn jud ko ani, gracious Ginoo. Kay kana lang ang every time mag-drive niya na ay hapit mo bangga ako man gyud naugon, ako man bagan. Pero pasalamat ko sa Dios nga na-learn ko. Amen. Hinahinay, Amen. naana po'y hapit mo pataka. Ako na lang paakon akong dila. Nanapod. Kinamang kabantay ka sa atong kinabuhing Kristohanon. Unya na ta magbasol sa usa ka butang kung nabuhat na. Oh. Amen. Magsige ng tagano, mangyutong akong nabuhat. Yes, okay na na, 1 or 2 or 3, pero dili na po na maayo nga sige na. Dapat magkakuha tag lesson, anak. Amen. Pasalamat ko sa Ginoo kay kung naatay kahadlong sa Ginoo, mas damor pag yun ni nga mo paubos gyud ay tag-ayo. Oh. Amen, amen. Kay maulawan mong pud atong Ginoo kung Oo. magpaduyang ta sa atong kinabuhi. Amen. So fearing God results humility, riches, and honor. Church, na-intriga ko aning word nga riches. Ako ning gitan-aw sa concordance kung unsay pasabot sa riches ba aning Bible. Dili na nini nga riches sa espirituhanon nga kinabuhi. Kani nga riches pati material kaya yatag sa Dios. Nasa kugulo. Amen. Blessing kayo. Naintriga ko nga unsa klase nga riches ba? So dili lang na espirituhanon nga kadato, kung dili material di ini. Pero dapat ang foundation ani, dapat naayod kay kahadlok sa Ginoo nga tinud-anay. Blessing kayo, kainundang pa mo ni Brother Cedric, pastor naman niya ito. Blessing kayo, nag-video call me, kano sa ito? Nana siya, salamat sa Ginoo nga gigamit ta sa Ginoo nga parte sa pagpabalik sa iyang kinabuhi nga espirituhanon diha sa Ginoo. Nana siya sa iyang pastor. Balik na. Pero under observation paghihapon. Pero at least gigamit na sa Ginoo nga instrumento nga maabag siya sa kamaturan. Nga mubalik na uta to, mulikoy na uta to balik, pero pasalamat ta, gigamit ta a vessel unto honor. Oh. Amen. Blessing kayo, nag-istorya mi siya, nag-video call mi sa iyang pastor, excited kayo sila. By the way, atong i-pray ang Bible Baptist Church Larena sa Quijor. Naiya ang sinding pastor sa Larena. Niya, dito po nakauban sa Mandawi. So na, ang sinding kuhan, yun na si Pastor Ralph Baladhay. Mao'y sinding yun na nila sa una. So atong i-pray po, one of these days, willing na yun siya makik-fellowship na to. Sagdian na siya. Nga, makabalot ang imo pa na. Sagdiin na lang na sila. So at least, dili na siya. At least, ang iyang kahadlok, wala na sa tao. Na sa Ginoo. Amen. Kaya kung na kay kahadlok sa Ginoo, results, humility, riches, o honor. By humility, ingon ang Biblia, Proverbs 22:4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Maunay nakanindot sa Ginoo. Niya atong hinumduman po, na ako ipakita. We still have time pa man. Dira. Kung makaklaro mo. Nakita ninyo, usa ka bata nga nag 50-50 na giba. Usa ka bata nga naa sa ICU, I think ICU naman eh. Usa ka bata nga naa sa ICU, daghan kay og tubok na buhi kayo. Di pangutang sa iyang lawas.
I do believe iyang papa nahadlok nga kaning bata mo wala. Ngano man yun sa manimo pagkabalo pastor. Gibuhat gud niya ang tanan para lang ang maong nga bata masurvive. Unya akong gi-research kung unsay pila kay posible nga magasto niya ingani. Kabalo ba mo per day pila? Dere lang sa ato ang country. Per day, it takes 73,000 a day nga ingani imo ang bata sa ICU. A day lang. A day. Sa ato lang, wala po sa gawas, mahal man nila dito. Sa ato lang, para manggits na to. So kaning iyang papa, I do believe, iyang gibuhat ang tanan para ang maong nga bata makasurvive pa in taon. Yatag niya ang tanan. Tanawa God, before tamo close. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo sa ato ang text this morning. Para ato yung kuan ba? Matagamtam ang kuan. Tanawa God. In closing. Tanawa. 1 Samuel chapter 12 verse 24. 1 Samuel chapter 12 verse 24. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. There is katapusan, tamo closing. For consider how great things He hath done for you. Giarita sa Dios matagusas kalimutan Dios siya yang gibiyaan iyang comfort place imbis na nautan sa siyang gingarian pero niari siya sa wicked nga lugar para lang dili maimperno ang kalang nato iyang gibuhat ang tanan para nimo ug nako unya dili ta magmahadlokon sa Dios. But there were times pag yun sa atong kinabuhing Kristohanon nga dili ta mo seryosos Ginoo nga mohatag lang tag kanang para lang makabuhat sa Ginoo. Dapat atong pagbarog sa Ginoo mapinadayonon yun ni kung unsa pay mahitabo nganuman gibuhat sa Dios ang tanan para lang nimog nako nga dili maimpirno atong kalag. Gamay lang mga problema mulikoy dayon ta. Grabe ang problema sa Ginoo nga gisagubang sa unang panahon. Grabe. Ultimo si Apostol Pablo, 1 meter ang ginapton, ang circumference niya, 1 meter ang iyang giprisuhan ba? Nganong nibarog mangyud siya padayon sa Ginoo. Nga iya ang giprisuhan, dako pa ni, murag 1 meter, ana, priso. Nya gamay lang nga buho, dito malibang, dito mangihi, dito mukaon o pakanoon ng gali. Nganong nipadayon mangyud sila, nganong wala mangyud sila ni quit. Kay na-realize nila o na-feel yun nila unsa ka grabe ang gibuhat ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Manang gusto sa Dios nga magmahadlokon ta niya nganuman liman ka gibiyaan niya yung gingharian sa langit para nimong dako. Unya ato lang yamaan atong kinabuhing Kristohanon dili makatarunganon. Only fear the Lord. Dapat in everything we do naluya na manggali ka, nagkawil-kawil na manggali ka. Wala magyud ko kabalog yun sa ato ang Christian life, sa status sa atong Christian life. Pero ang Diyos yun nakita kung unsa manggali status nimo karon. Nagingon ang Bible, consider how great things He hath done for you. Kabiyaon na ka, gikapuya na ka, una-una ang giagian ni Kristo before ka mubuhat. Una-una ang giagian, gitagamdam ni Kristo before ka mubuhat o butang nga dili makapalipay sa Ginoo. Dili lalim ang giagian ni Kristo. Consider how great things He hath done for you. Kung nagluya-luya na ka, i-consider ang gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Calvary to rescue a sinner like me. Si kinsa man ta para arion lang sa Ginoo. Muna'y gugmas Ginoo nga wala mag-agad sa ato ang sitwasyon. Kinsa man ta pariyon sa Ginoo. Nya giari ta sa Ginoo, giluwas na sa Ginoo ang atong kalag. Kaya there were times pag yun sa atong kinabuhi, nga atong huy, kabalo ba ta? Kaning atong lawas, sukad nga ni dawat atas Ginoo, templo na ni sa balaang espiritu. Now sa unang panahon in the Old Testament time, ultimo ang high priest
Grabe silang paghalad sa una. Ang high priest, musulod na siya sa tabernacle. Kaya naay part dito nga ang high priest nagyoy makasulod. O niya, mo-offer na sila o mga offering, burnt offering, sin offering, para lang matabunan ang sala, para lang mapasaylos Ginoo ba? O niya, ang high priest pag yun, the moment nga di nigsulod niya sa Holy of Holies, kay muhalat siya dito, naman ay bell. Nanay bell. Higtan na sila pisi. Kaya ang makasulod ana dito, ang high priest sa yun. Kanang lugar. Kay mao na mo offer. The moment gali nga ang high priest makita sa Dios nga naa siya sala dili siya putli ba. Patay na siya sulod niya dito. Munang kanang butangan na sila bell, nya hikta na sila pisi. Kay kung wala na gali nagtingog-tingog ang bell, kay ang pari maghimo high priest sa unang panahon, maghimo man ang offering dito. Kung wala na gali na nagtingog-tingog, meaning patay na ang high priest. Munang butangan magpisi pastor para kung wala na nagtingog-tingog, ila na lang birahon. Kay kung magpatuga-tuga po sila sulod dito, patay po sila. Kabalo ba mo? Kaning atong lawas sukad nga nahimo natang anak sa Ginoo. Yes, amen. Sama ra ing adtong nga lugar. Templo na guni sa balaan ni Espiritu. Dapat magbatong dito kahadlok sa Dios kay templo na ni balaan sa Espiritu. Muna kaning atong lawas sukad nga naluwas ta, ayaw na gyud na yamai. Ayaw na gyud na sudli o mga dili maayong butang basig mo dimdim ka kay nakadumdum. Unsay bation nimo kung hanggaton ka sa imo ang amigo. Shut sao. Sa bation nimo i-consider gyud ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. And everything, naman gyud tay daghang challenges. Natay daghang mga tentasyon. O first time una ra gyud nga nahitabo sukad nga nahimo kong pastor. Naa pa gyud akong asawa sa kilid. Gipara ko babayi ikaduha kay gayon. Grabing yawa ron. Dubutay mo. Gipara ko babayi ikaduha kay gayon. So kaning yawa, grabe kay ni trabaho ron. Mga pastor mo iyang pagtirahon. Kato day si Brad Cedric. Pastor man to sa Lasig. Babae man po ikatagakan yung taon na to. So grabe bantayanan kay. So importante na agyo tay kahadlok sa Dios. Kay kung musulay naman galitag mga tentasyon, naa namang gimuabot gali na kung naa kay kahadlok sa Ginoo. Kabalo jud ka oy nga dili na sakto. Amen. Ang kuyaw ana, nakabalo na kasala, unya imo ra gihapong gitilawan. Okay ra ni. Wa bitaw kita nako. Ali, miss, sakay miss. Widira. Ato ta sa Sugo Hotel. Short time ta dito. Wa bitaw kita, magamping lang butagod. Pero kung tinuod kang lawas, kung imo nang gibuhat, mag-umido na ang Espiritu Santo nimo eh. Makonsensya yung ka, di mo na matay kung tinuod kang luwas. Puro mo na yung punto na ito nining kabuntagon. Only fear the Lord. Amen. Only fear the Lord. Kung maabot ang mga circumstances sa ato ang kinabuhi, i-consider unsa kadako ang mga butang nga gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw dali-dali o give up. Yes. Ayaw yun. Kaya wala manggali mo give up si Jesus Christ dito sa cross. Unsa ka kung musuway tagpalansang po sa cross ba? Na ako'y dalay. Ako yun yung gikuhan gabi kana nihilak ko ani mo nang akong in closing. Nihilak yun ko ani pagkuhan ako gabi ngano man ato sa isa ka phone. Akong sometimes study ko ba akong gitanaw kung unsay posible ha ingon ang mga Bible scholar unsay posible nga naagi unsay posible nga hitsura posible lang ni nga makita natay ma-picture out nato ba kung unsa gyud hitsura ni Jesus Christ atong higayuna nga naa siya sa cross. Onya gusto na ko nga ipasa ni before ko mo close.
Kay basi nagkawil-kawil na kasi imong kinabuhing Kristohanon. Unya, kulay pa dako. Ipasapasa lang ninyo. Mo ni posible nga itsura ni Jesus Christ para ma-picture out nimo ba nga dapat i-treasure gyud nimo kung unsay gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ipasa palihog dito, ma'am. Ingon ang mga Bible scholar samtang nag-meditate ko, mo na posible nga itsura ni Jesus Christ dito sa unang panahon. Nang dali-dali ka give up sa imong Christian life, tanawa mo na posible lang nga itsura ha. It doesn't dili gyud na mo ikon, pero mo na posible nga itsura ni Jesus Christ adtong higayuna. Halos nakita na intawon ang bukog. Grabe, munang nag-ingon ang Biblia, ang dugo gikan sa ulo, ang nidagayday hangtod sa katapusan sa tiil, kay grabe kaayo siya giagian para lang maluwas ang atong kalag. Yes. Amen. Grabe, di may surang yan. Posible lang na para ma-picture out nimo, para dili ka dali-dali mo give up sa imong kinabuhing Kristohanon. Di lalim, pagtanaw na ko, sa kadaghan, katong sa Sunday school ganiha ba, di ba? Ingon atong Sunday school teacher, nga gubot ang doktrina sa election o whosoever. Ang election man God, maingon sila nga, dili na ta magsulwining. Kay election man di ay, naa man ay gipili ang Ginoo, dili na mo pasabot sa Biblia. Kano sa nimo nahibaw-an nga gipili kas Ginoo, sa diyang naluwas na ka. Amen. Amen. Ya kaning kaluwasan na atong nadawatan, na atong gi-enjoy karon. Grabe ang giagi sa atong buhi nga Ginoo ani para lang maluwas ang atong kalag. Walang gusto sa Dios nga mahadlok gyud niya kay dili lalim iyang giagian. Amen. Di man ka tanaw ko sa Bible, grabiha, mao gyud. Gi-picture out nila ba ang giingon sa Isaiah? Maumaog yun ang ilang gi-picture out mga Bible scholar. Halos nakita, grabe kayo eh. Kunya mo give up lang dadayon sa atong kinabuhing Kristohanon. Atong kung dili magalita mo give up, imo padayon lagi ko pastor. Pero atong yamaan atong kinabuhing Kristohanon. Yes. Do you think okay ra sa Ginoo nga giantos niya ang tanan, gibiyaan niya ang trono dito sa langit para lang nimog nako, kunya atong yamaan atong kinabuhi, nya isihon lang nato give up atong kinabuhing Kristohanon? What a shame. Kusos Ginoo nga mopadayon gyud ta diha niya. Kay in the first place, wala biya gyud siya ni give up nimo. Amen. Duko na to atong mga ulo, piyong na to atong mga mata. Heavenly Father, thank you for thy word this morning. Thank you, Lord, sa reminders pinaagi sa imo ang puno. Consider great things He hath done for you. Langit nung Amahan, salamat nining kabuntagon. Oh Lord, we acknowledge nga we're not perfect. Yes. There are times sa mga Christian life nga dili may magbaton kanunay kahadlok diha nimo. There are times sa mga Christian life nga isisihon ng namo, Lord, ug una ang mga butang kaysa nimo. But Lord, thank you for reminding us this morning. Salamat Ama sa imong pulong nga lunsay nga naghatag gyud namo, Lord, og pagpahinumdum. Thank you, Lord, for gathering each one of us this morning sa imong balay tigumanan para simbahon ka sa Espiritu Kamaturan. Salamat sa imong mga kanakan nga nihatag yung dakong importansya, Amahan, nining kabuntagon para simbahon ka. Lord, continue to bless our hearts and mind. Especially, Lord, sa among kinabuhing Kristohanon. There were times nga isi-isihon na lang. There were times nga yan yun na yun. Noon na yun na mo, Lord. Maluyami. Kaya napaman mi sunod. But thank you for reminding us nga in spite sa imong nagian, kami po nga mupadayon yun mig pagbarog, mupadayon men most especially, Lord, magbaton yun mig tinud-anay nga kahadlok diha nimo, Aman, para in everything we do, para ra gyud sa imong kamiyan. Lord, ikaw magapahimutang sa imong pulong sa imong makanakan nga pinaka-importante, Lord, nga samtang naapamian ning kalibutan na nga maaplikar na mo, makinabuhi na mo, o magpakamatya na mo samtang wala pa ka mo balik.
Sa ngalan ni Jesus Christ, among bugtong o personal nga manluluwas. Amen. 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 So let us have our closing song. To God be the glory.